Philippine Ambassador to the United Arab Emirates, mga kapuso. Alamin natin, ano na ang pinakahuling development doon ng ating mga kababayan? Oo. At binobomba pa rin ba sila doon? Ng Iran, mga Ano lang, kapuso, no? ang sinasabi lang nila, ang dami ng, ang tinatarget daw talaga, bases ng Amerika eh. Sa Bahrain yata mayroong isang base ng Amerika ang tinamaan na. Tapos sa Saudi, yung Aramco refinery ng langis doon, tinira na rin daw ng Iran. Nasa linya na natin si Ambassador Ver. Ambassador, magandang umaga po. Naku, sorry po, nagising namin kayo, Ambassador. Ambassador. Ah, Good morning. Magandang umaga. Okay lang. At around the clock naman monitoring natin. Panay din ang pasok ng mga message. Ay, salamat. Thank you, sir. Sorry, hindi ko rin Okay lang po, okay lang po. Pero situation Ambassador, still very fluid. ay fluid pa. Sige nga, pakisalarawan nga sa amin kung anong nararanasan ninyo ngayon diyan. Ambassador, meron bang mga pambobomba pa rin diyan sa area ho ng UAE ngayon? Panaka-naka na lang. And ang magandang balita dyan is they are intercepted. Mhm. Very efficient in that meron nga ditong nagsalita yung kanilang opisyal na they have the best air defense, no. Nadidinig natin yung malakas na dagundong sa ere sa Impapawid, pero actually inexplain nila yan yung mga na-intercept at dahil nga nasa Impapawid at technically parang dalawang ano yun kasi yung actual drone tsaka yung nag-intercept kaya parang mas malakas, pero ang mahalaga doon is na-intercept nga, no, at wala pang major damage yung mga installations na US, kunyari, like what you mentioned, nasa tinatarget sila sa ibang bansa. And fortunately, dito wala pa tayong casualty, no? Ang pinakaano lang natin ay isang kabayan natin na nandun sa isang area at nabubog yata sa mga broken glass, but she was treated kagad and she was released. So we're all keeping calm here, listening to UAE government's advice to stay calm, stay in your shelter in place, and we are very confident in the capability of this government to protect and secure all nationals. When you say shelter, may bomb shelter din po ba dyan? May mga alarm system? Shelter in place. Shelter in place. Okay. Linawagin ho natin yan. Wala hong bomb shelter dito gaya nung sa Sa Israel. Dahil alam niyo naman, ang experience nila doon. Ano? Dito, shelter dahil in place dahil yung mga struktura ng mga bahay can provide yung kinakailangan, ano, they don't have to go underground, walang mga ganun dito. Alarm system, meron ba? Magmula nung... Yes, meron nung nare-receive nyo via text okay. in your phone. Yeah. Ambassador, pag halimbawa na-intercept yung mga missile, di ba sabi nga air defense ito, pero yung debris nun, bumabagsak din. Walang tinatamaan. Yeah. Yun, wala pa po, no? Yung, like for example, over the weekend, nakita nyo siguro yung video ng isang hotel sa Dubai, no? Na actually, yon yung mga na-intercept na lang yun. Siyempre, pag na-intercept na, wala nang direction talaga yon. Yes. So, kung minsan na pumunta sa ganun. Pero that's the only isolated case at madaling nasukpo at there were 4 injured but they're immediately treated and walang Pilipinos doon. And kasi I'd just like to clarify na akala ng mga iba, tinarget talaga. Walang nata-target na gano'n kasi nga, like what you said, pag yung debris na, hindi natin alam kung saan nahulog. So there's a warning na kaya nga, stay inside, stay away from your windows, stay away from pag may open space na baka matsambahan ka ng debris, no? Pero yung direct attack o direct explosion from these drones, thankfully wala pa tayong mga ganun. Ambassador, tuloy ba ang negosyo diyan? Yung pang-araw-araw na yung pang-araw-araw na ginagawa po ng ating mga taga Abu Dhabi at saka sa Dubai. It's napakakalmado dito, business as usual. Business as usual. Bukas Okay. kami kahapon, kung nakikita niyo ho yung mga post mismo ng mga Pilipino na nandito na matagal. Kasi po, ang nakikita po yata dyan ay yung mga manufactured o mga na-AI or sometimes exaggerated. Ibang-iba ho ang sitwasyon dito. At Hindi naman walang naliligalig panic, walang kalma, walang nagpa-panic buying, walang mga
nag-aalarma. I addressed the Filipino Mass this Sunday ng isang araw. So I told them manatili tayong makinig sa mga abiso ng bayang ito. Talagang napaka-alaga nila. In fact, yung mga stranded dito, na nananatili sa mga hotel, ay ang kanilang extension ay sinasagot ng gobyerno. Yun nga po Yung mga eh. rebooking, siguro nakita nyo na rin yung announcement ng Emirates na airlines, for example, na they will shoulder yung rebooking cost or walang Galing. charges that will be. Tapos, what is this, yung mga sa hotels, sinabihan ng kanilang for example, here in Abu Dhabi, that the government will shoulder na extension. Pero hindi pa po cost. nagbubukas ang airport. Starting last night po, meron ng limited flights and limited limited service dito sa Etihad, yung mga repatriation ng mga from the outside coming in. So may nakalusot, tapos I think starting later this afternoon, ang original guidance kasi is airport is closed until 2 p.m. today. No, that is like 6 p.m. So baka may after that May mga lumipad developments na. May mga lumipad. But now the advice is from the airlines. For example, Emirates is saying that please do not go to the airport until you receive a message. Yun, para sigurado. So that's a good sign na baka meron na ring restoration of some flights. Doon po sa nasasakupan yung ambassador ngayon na jurisdiction ninyo, ilan ang stranded na Filipinos ngayon? Lalo na yung mga nagbakasyon lang, yung kailangan na umuwi ng Pilipinas pero hindi nakalipad, inabutan ng giyera. Yeah, I'm in the Abu Dhabi, the capital. Yes. That's Yes. where the embassy is. And as you know, meron din tayong consulate sa Abu Dhabi where Yes, the bulk of the Filipinos are. And 700,000 plus doon. Generally, those who are residing here, yung mga residente na tatrabaho dito, sila yung they're staying, remain calm, and doing business as usual. But, of course, following the safety protocols. No? Pero dun sa mga naabutan dito, yung mga nag-transit, because Dubai is a hub, no? Tsaka yung mga talaga nandito, as of there is an initial figure na less than 300 but yun yung mga nakarating sa amin but siguro meron na rin kasi because they are given up-to-date information in their hotels and in the airlines they are given advice through text or messaging kaya siguro nananalig na rin sila. In fact I was updated by one family na tinext na sila na they might fly out tomorrow. So I don't like to divulge more information kasi sir. baka Sige po, pero sige po. that's a good sign na flights are being restored. Alright, Ambassador, thank salamat. you. Thank Ingat you. po kayo. Mag-ingat po kayo. Sige po. Good morning. Sorry din kasi Okay lang po. Okay lang Sige po. lang I was in a call, I was in a Zoom meeting also No with problem. some No problem. Thank you, Ambassador Thank you Alfonso po. Ver, Philippine Ambassador to the United Arab Emirates, mga kapuso.